Where do you think he can be manager? こっちの方がいい？いや、そっちだとね、こっちだって届かないんですよ。こっち。届かないからこっちなの。で、結局これで出すから、そうすると。Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori Janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, alam niyo ba, bata-bata, pero ako ngayon, ang dami kong di nagawa, ang daming di natapos, at ngayon po yung talagang dapat na ipakita namin mismo sa aming page ngayon yung tungkol sa kababayan natin na nagkaroon ng visa, na humanitarian visa, ang tinatawag po doon, ay hindi natin maipalalabas ng talagang sa screen, kundi hawak po ng isang ka-team natin dito na si Miss Angel para mapakinggan nyo kung ano ang nangyari sa humanitarian visa. Kaya wag po kayong mawawala today dahil
hindi po pwede talaga ngayon ang mga tourist visa, pero kung halimbawa talagang emergency, humanitarian visa po ang tawag doon. Pakinggan niyo po mamaya. Wag po kayong alas. And anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. At anong ulam nyo? At lagi kong sasabihin ngayon, alam nyo kung ano? Always bring, your baon will be smile every day. Dito po sa mundo, ang pinaka-the best na is laging nakasmile. Although may mga ups and downs, may mga naiinis ka, pero ang the best is bring the good smile. Bring the smile talaga. Minsan, maski ayaw mo tumawa ka na lang. Maski nainis ka pa, tumawa ka na lang. And remember, the most important, yung choice ng pananalita. Yung choice ng pagte-text. Kasi po, minsan sa pagte-text natin, yung galit natin na ilalagay natin doon, di ba? If I were you people, kung okay lang sa inyo, mas maganda po kung halimbawa may hinanakit tayo o may nangyari sa atin na naiinis tayo, i-text po natin ng magandang salita. Huwag na nating lagyan ng, anong tawag doon? Paudlot ba yun? May tawag doon, di ba, Miss Angel? Yung pasaling ba yun? Yung patama. Kasi hindi naman po siguro gusto ng taong mangyari yun. Kaya po mga kababayan ko, kung nainis po tayo, let's just pretend that it's okay. Maski alam nyo na hindi okay sa akin. Let's pretend. The more you pretend na okay nang okay, everything is gonna be good in your life. Everything is gonna be happy every day. Di po ba? Minsan meron tayong pressure, like me today, na-pressure ako, ang dami kong iniisip, ang daming ginawa. Pati jowa ko tuloy, nasabihan ko, joke, yun, di ba? Pati tuloy ang aking habi-habi, kasi dahil sa'yo, ganun-ganito. Pero anyway, just bring smile in your heart. Bring smile. Always baon the smile. Kasi narinig ko po lang po yan dun sa isang radio station dito sa Japan na lagi niyang sinasabi nung Japanese na very good English speaker talaga siya. Sabi niya, always bring your smile in your heart. Yung po sinabi niya sa radio. So from there, nung narinig ko yun sa radio, oh, maganda to ha. Bring your smile. Yung pinaka the best baon nyo sa araw-araw is smile. So yung mga text na paudlot-udlot na salita na masasakit, let's stop it. Marami tayong nasasaktan sa mga bagay-bagay ng pangyayari. Pero wag na nating ipalabas pa sa media. Alam natin na nakakainis, nakakaasar, lalo na yung mga utang-utang na yan. Ay nako, utang talaga naman, di ba? Dapat yan binabayaran mo, inaano mo yung obligasyon. Kaya lang minsan, kaya nga po ako, sabi nga nila sa akin, sabi ko, pwede kayong humingi ng tulong sa akin, wag lang pera. Kasi number one para po sa akin, ang pera, isa po yan sa parang makakasira sa relasyon pag nangutang ka. Kaya the best thing to do, kung ano yung kaya mo, hindi naman po sa pagbubuhat silya, kung ano yung kaya mo, just ganun na lang. Kung hindi mo kayang bumili ng Louis Vuitton na totoo, di magtiis ka, wait for the time na magkaroon ka ng Louis Vuitton na talagang totoo. Mag-save ka. Okay, ganito ang plano dyan kung gusto magkaroon ng Louis Vuitton, sabihin na natin na any branded na hindi mo kaya ngayon, di mag-save ka. Singin. Oh, in 1 year makakabili na ako ng gusto kong wallet na kung ano man. Let's say, ang presyo is nimang. O di mag-save ka ng mag-save. Magkano sa 1 taon yon? O kailangan in 3 years magkaroon na ako ng ganong brand. Ganon po, para walang utang-utang. Kasi minsan yung utang, madalas nakakasira talaga yan. At relasyon, ng pagiging magkaibigan, pamilya. Kaya nga po, hanggat maaari, sabi ko nga, I remember one time, there is a Filipina, friend, sabihin na natin, kakilala natin, naawa ako. Kaya lang, yung awa ko sa kanya, ayoko siyang gawing mawala sa buhay ko. Kaya ang ginawa ko, sabi niya sa akin, hiram siya ng pera. Sabi ko, pasensya ka na. Sabi niya kasi, bakit kailangan mong humiram? Sabi niya, wala na kasi siyang bigas, wala na siyang ulam, ganun. What I did, binigyan ko siyang bigas at binigyan ko na lang siya ng ulam. So sabi ko, since na yun ang kailangan mo para sa mga anak mo, eto, may bigas ako, may ulam pa naman dito, sige, hati tayo. And from that time, hindi na siya lumapit para mangutang. And so sad na narinig ko kahit kanino pala nangungutang siya. So, minsan nagiging habitual na rin ng mga tao yung ay hindi, makakalus naman, babayaran ko na lang o kaya lilipat ako ng ibang prefecture para hindi na makabayad ng utang.
Diyos ko, very bad yan. So yan po ang ating opening ngayon na very sad man, very good man. Just bring baon to your heart. Every day po yan. Every day bring smile. The best smile po. Maski naiinis na tayo, naaasar na tayo, biglang pinressure tayo, whatever. Kapares ko po talaga ngayon, today I was so pressure. Pero ayun, Rika, wag ka manood sa akin. Biglang ginanong ko siya, o diba? Rika. Ang tawa niya. Anyway, syempre po narinig niyo ang mga beautiful music, beautiful voice, and beautiful person in and out na kumanta ng Mag-usap Tayo by Vicky Asawa, Miss Ladine Rojas, and composed by super maestro ng inyong lingkod, ng buong mundo, ng mga kababayan natin, Mr. Benny Saturno, at syempre ang super sikat na direktor sa buong mundo rin, Direk Dante Brillante Mendoza. Kaya pag magpapagawa po kayo ng mga movie nyo, ng storya nyo, andyan po si Direk Dante Brillante Mendoza. Makikita nyo po siya sa Facebook, sa mga page kung gusto nyo pagawa ang inyong true to life story. Dahil dyan po, makikita talaga ang kagandahan ng buhay na ginanapan nyo dito sa mundo na directed by Mr. Dante Brillante. Dahil siya po, for me, pinakamagaling na director na which is, maski sa Hollywood, pag sinabi ang pangalan niya, maski sa Japan, sa mga showbiz, pag sinabi ang pangalan ni Direk, saludo sila. Diba? At syempre, ang mga superstar, super actress na Bessie, Miss Jacqueline Jose, and Judy Ann Santos. Mga superhero din po yan ng ating bansa. Talagang tinayo ang bandilang Pilipino, sorry po. And of course, don't forget, Miss Beverly Carmen dito sa Japan. Mapapanood nyo po sa YouTube at may mga live concert din po siya. Baka online po, i-check nyo po. Onegaishimasu po ang ating tagline, always. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tandaan, hindi kayo nag-iisa. Kaya mga kababayan ko, kung ano man po ang dear problem natin, andito po ang Vicky Ozawa Japan Sodan. Pumasok lang po kayo sa Facebook ng bago nating page po ngayon, Vicky Ozawa Japan Sodan. Doon ko po babasahin at doon po namin titignan at sasagutin po namin yan as soon as we can. Pero maghintay po kayo, mostly 3 days po. Ipagpaumanhin nyo po dahil gusto ko lahat sagutin. Sa dami po, lahat yung binabasa ng mga kasamahan ko and then darating po sa inyong lingkod and ako din po mismo nagbabasa rin yan. Kaya wag po kayo mawala ng pag-asa. Ba't hindi sumasagot si Miss Vicky? Ang tagal naman sumagot na mag-usap tayo. Ano ba yan? Ganun, ganito. Pasensya na po kayo. Hunto gaminasay. Ang working hours po namin, sasabihin ko sa inyo, ngayon, 1 o'clock to 5 o'clock lang po ang working hours. And tomorrow, it's Tuesday. Sleep. Pahinga muna po kami. Pahipahinga muna mga utak-utak na yan. Rest. Kaya kung may mga emergency man po kayo, pasensya na kung hindi namin masagot o gomen na sa. And now, syempre po, yung last week na buhay mo, hawak mo, ay ipakikita po namin ulit ngayon na para po malaman natin ang buhay ay kailangan may positibong pag-iisip. Pag naging negatibo man tayo, which is common, minsan tao lang po tayo, but hanggat maaari palitan po natin. And if you think you cannot do it that time, naiinis pa rin kayo, hindi nyo makaya, at marami pa rin kayong naririnig, close your eyes, rest, and meditate. Ngayon po, panoorin natin at pakinggan po natin, narrated po ng inyong lingkod, Vicky Ozawa, ang buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Buhay na puno ng saya is what we're looking for and trying to have it sa araw-araw na buhay. Maski ano pa ang nangyari o mangyayari, nalungkot at nawala ng tiwala sa sarili dahil sa mabigat na pagsubok na gusto mo halos nang sumuko. No. Keep going. Life is beautiful. Be loved and be precious. No one can do this and have this sa buhay natin, kundi ikaw para sa sarili mo.
Kapares ng bagong bahay, masarap tirahan. Ngunit alam natin na habang nakatira ka, pwedeng may masira, maluma. Subalit, nasa tao pa rin para patagalin ang ganda ng bahay kung paano mo ito pahahalagahan at iingatan. Ang buhay na pinagkaloob ng Panginoon na kung anuman ang pagsubok ay huwag mainis, magalit, mawala ng tiwala sa sarili at kapwa-tao. Hindi ang tao ang dapat po nating katakutan, maghusga, kundi ang paghusga ng Panginoon na bukas makalawa ay pwede niyang kunin sa isang iglap ang akala mong walang katapusang yaman, talino o material. Kung itinulong sa iyo ang kanang kamay, huwag mo nang kunin pati kaliwa ng taong nagmagandang loob sa iyo. Kumilos ka, magpasalamat ka at pahalagaan sa puso na hindi kailanman mapapantayan ng salapi o material ang taong nakilala mo na may buong pagmamahal at buong pusong tumulong, at kung yun ay isa sa kilos mo, ang saya ng buhay ay mapapasariyo. Ang inis, galit at pagtatanim ng sama ng loob ay isang bagay na nagbibigay sa ating kalusugan ng sakit at sa ating buhay ng kalungkutan. Paglabanan natin ang mga ito, magpakatatag, dahil bawat buhay ng tao ay may nakahandang saya. Nawawala lamang ito kung tayo ay hindi makontento sa bawat grasya na ipinagkaloob ng kapalaran at ng Panginoon. Sabi nga po ni Miss Judy Ann Santos sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa sa FB page po natin, huwag malungkot, huwag malumbay, dahil tayong mga Pilipino ay nagdadamayan. Ito po ang Buhay Mo, Hawak Mo by Vicky Ozawa. Yan po ang ating positive na pag-iisip ng Buhay Mo, Hawak Mo. Meron din po kaming page niya na if you want to share your story about life na mailalagay po natin, maipopost natin sa Buhay Mo, Hawak Mo. Yan po ay mga positibo lang ang inilalagay natin dyan kasi kailangan po natin ng vitamin sa ating sarili. Hindi yung lalo na po pag nagkaedad ka, di ba? Umiinom na tayo ng kung ano ng vitamin sa katawan. Kailangan natin. Pero sa soul po natin, very important ang vitamina. Bukod po sa panlabas nating katawan, sa panloob ng katawan, sa pang-deep na soul po natin, ay kailangan nating ma-feed tayo ng mga vitamina ng positibong pag-iisip. Which is ginawa po namin ang Buhay Mo, Hawak Mo para po ma-share natin na minsan kung nagugulan tayo sa buhay, naiinis tayo sa kapwa natin o nawawalan tayo ng pag-asa, andyan po ang Buhay Mo, Hawak Mo at ang Vicky Osawa Japan Sodan para makinig at sagutin kung anuman ang confusion, ang stress natin, lalo na sa mga kababayan kong nasa Japan. Dahil sa Pilipinas po, kahit papano, tayong mga Pilipino nakakatuwa. Sabihin na natin na mahirap ang bansa natin, pero ang mga puso po natin talagang malago sa pagmamahal. Malago sa pagmamahal sa pamilya, sa kapwa-tao, sa kapitbahay. Andyan yung pagkakaisa natin. Andyan yung hindi ka masyadong mai-stress. Mai-stress ka in a way na marami kang minsan na gusto mo kagad ma-achieve. Ang number one napansin ko po na ang number one maka-stress is gusto mo kagad ma-achieve yung gusto mong ma-achieve na hindi mo naman in-step by step. Hindi mo naman nilagay ang positibong pag-iisip. Hindi mo naman nilagay ang pakikipagkapwa-tao, paniniwala sa Panginoon. Paano mo ma-achieve yan? Siguro in some ways, ma-achieve mo rin yan, pero hindi ganun katagal na achievement ng kasayahan.
Kaya para sa inyo pong lingkod, ang buhay mo hawak mo, inilabas po namin yan at susundan po namin yan ng mga positibong pag-iisip, pananalita, at pakikipagkapwa-tao. And number 1, ang paniniwala sa Panginoon. Dahil wala na pong iba kundi sa Panginoon. Lahat ng bagay dito sa mundo galing sa Panginoon. Kaya nakapwesto si Vicky Osawa dito, galing din po ito sa Panginoon. Ayan po kayo, followers namin na nasa 47,000 na dahil po rin sa Panginoon. Wala na po akong pinaniniwalaan sa mundong ito. Siyempre, ang Panginoon. Na nagpapasalamat ako na for 3 years in service na po ang mag-usap tayo. At because of you na nandyan, na nagnunood, nagpa-followers sa amin, at sumusuporta po. Hindi lang po yun kasi hindi po namin mai-steady itong pwestong ito kung hindi rin kayo nagsusuporta like translation. Nagbibigay po kayo sa amin ng trabaho na translation, ticketing, hotel, visa, yan po, at marami pang bagay. And remember po, yung certain percentage po ng isinishare nyo sa amin, bukod po sa syempre, kailangan naming mabuhay, mga pasweldo, mga bayarin, sa pwesa, bla bla bla. Pero, ang pinaka-main po natin yan sa puso ng inyong lingkod ay makatulong sa Pilipinas. Ayan na naman, iyak na naman ako. Naalala ko po kasi na I have a dream na nakikita niyo yung mga bata sa kalsada sa Pilipinas na yung mga street children na walang kamay, tapos walang mga magulang, tapos merong mga kababayan tayo na mga may edad na, hindi nakakakita, pero nangangapa sila para gumawa ng paraan magkapera. Yung mga ganun po, nagngarap po ako before kasi merong nabiling lote, yung share ko po sa inyo yung pangarap ko, na I do hope na mangyari pa rin po ito. Nangarap po ako before, after marrying my husband, binilan niya po ako ng lote sa Pilipinas na 2,500 square meter, if I'm not mistaken, which is malapit sa Tagaytay. And that time, napakamura po naming nabili yun. And my first dream, of course, with my family, na magawan ko sila ng bahay doon, maging isang subdivision kami. And the second dream, yung kalahati noon ay makapagpatayo ako ng mga bahay-bahay na school para sa mga kababayan natin na walang kamay, yung walang paa, yung mga ganun, makuha ko sila, tapos may talent sila. Kaya lang, siyempre, dumating yung time na kailangan kong gamitin yung lote. So, binenta po namin yun. For some reason, nawala na po yung loteng yun. Pero until now, dito po sa upuan ko ngayon, andun pa rin yung pangarap kong maganap ko namin yun. Magampanan ko yun bago matapos. Siyempre, lahat po naman tayo pupunta sa kung saan sa taas. Di po ba mawawala tayo sa mundo. So, I do hope na yun nga po, pinagsisikapan po namin. Last year po kasi ang ginagamit namin for NPO, for Liberty International, is nagtitinda po kami ng mga damit like what I always explain to everyone na yun po. And from there, yung nabenta po, nabigay ng mga damit ng artista o ng mga Japanese na golfer, na mga member ng husband ko, yun po ay binibigay namin sa Pilipinas, which is nangyari po last February. At ang masaya pa po, na-interview po tayo sa TV because of that. Dahil nangyari po yan since 2004. Since 2004, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kababayan natin sa Pilipinas, sa abot na ating makaya. Kaya bago pa ako umiyak ng malalim, iyak na naman. Yan, ang baba talaga ng luha ko lately pag umiidad na ata, ganun na. Anyway, yan po ang pangarap ng inyong lingkod na someday, I do hope na mangyayari yon dahil alam ko ang Panginoon hindi tayo pababayaan dahil yung pangarap na yon para number 1 sa ating mga kababayan at sa ating mga mahal sa buhay din. Okay po. Ngayon naman po, baguhin na natin bago ako mag-iiyak dito at magdadrama na naman ako. Yung baba eh. Balik na po natin si Mr. K. Alam niyo po ba, since last week, starting last week, nagkaroon po kami ng news na si Mr. K na Japanese po, na family natin dito sa Japan. For almost 20 years na po kaming nagbobolahan, in short. Ganun joke. Anyway, po, andyan siya para pagtiisan ng aking attitude. Okay? Anyway, tawagin na po natin ang ating news for today. Mr. K, can you please come over for the latest news dito sa Japan? Oh, di ba? Huwag mo kalimutan ang sombrero mo. Yan ang kanya pong anong tawag niya? Mark. The Boshi. Yeah, Mr. Boshi. Boshi. Okay, sir. Ayan. Upgrade na siya. Maliit na phone niya.
Ay, nako. Yes, sir. Thank you po. Wow! Nice your phone than me, ha? Mas maganda yung... Alo, ang ganda ng ano niya, ng phone upgrade na. Okay, sir. Hi, sir. Can you Hi, please, konnichiwa, konnichiwa. repeat Hi. Tagalog. What is Tagalog? Greetings. Tagalog greetings. Ayun ang greetings niya. Konti-konti lang. Yes, sir. Hi. What's the latest news? Hi, Can we have konnichiwa. number one news? はい、ナンバーワンニュース。シャ Number one. ープ、シャープカンパニー、シャープという電気会社、 Oh, yung Sharp Company po na factory. Okay. 三重の工場でですね、 Sa Mie. Oo nga, Miyagi-ken ba? Miyagi-ken? 三重県、 Miyagi-ken dyan. 三重、 Miyagi-ken. 三重 Miyagi-ken. 県の Apa. 93人の働いている方が一応カットオフになりました。 Wow. 93 katao po ay nawalan ng trabaho sa Miyagi-ken, sa Sharp Factory. そのうちの76 76人の方がフィリピンの方です。 No, very sad naman. 76 na Pilipino po ang nag-work na nawalan ng trabaho. From 93 ha? 93 ang total na nawalan. 76 ang nawalan na Pilipino. Kakalungkot naman. 16年も働いた方が中にはいらっしゃいました。 For 16 years in service. Oh my God. で、まあ一応クビになっちゃったので、これからの生活をどうしようかという方が非常に多いですね。フィリピンにお金も送らなくちゃいけないだろうし、そういう方が多いです。そうですね。残念なニュースですね。 Para kaming fat and thin pala, no? Ngayon ko napansin, nakita ko ka sa camera. Sorry po, ini-start ko lang. Mukha kaming fat and thin. Number 10. 1 and 0. Okay, sir. Sorry. Yes, sir. So, yung po ang balita niya, number 1 is 93 katao na walang natrabaho si Miyagi ng Sharp Company. 70, how many Filipino? 76. 76 Pilipino ang nawalan ng trabaho. And mostly po daw sa 93 na yan is 16 years in service na sa factory ng Sharp. Yan po una nating balita. Sabi, Shine. もうまあ工場自体がクローズもうなってしまう sarado の na で、 talaga yung... もう会社としても仕方なくもうごめんなさいという感じでやめてください。 Yung kata ni Katsungo-san, mag-usap tayo 70 years in service. No. Yung kata ni, mag-usap tayo no. Ne, o kage sama de. Yan po, nakakalungkot po mga kababayan. Pero alam niyo po ba, mas kinawalan sila ng trabaho, alam niyo po ang government ng Japan sa Hello Work ay nagtumutulong. Kaya lahat po kayo mag-apply. Mga nawalan po ng trabaho dahil sa Sharp ay nagsarado. Mga kababayan ko, andito pang mag-usap tayo at alam ko po merong special naman ng Japan. Lalo na po yan, nabalita ng gusto dito sa Japan. Tutulungan po kayo ng gobyerno. Punta na po kaagad, apply na dahil siguradong maraming 93 katao ang mag-a-apply ng sa Hello Work. Sabi Shine, gambatte. Jettai betsu no shigoto aru kara minasan. Never give up. Mas malaki pa siguro ang darating sa inyo. So just smile. Yes, sir. What's the second news, sir? マイナンバーカード皆さん持ってる方も持ってない方もいらっしゃるかと思うんですよ。 Oh, mga kababayan, may bago pong balita tungkol sa My Number. My Number card, meron na po ba kayo? Yes, sir. そこで、健康保険証、まあ、 Oh, 紙の今は紙のペーパー緑とかいろいろあるよね。これマイナンバーカードでも健康保険証が使えると。 Oh, mangyayari po kasi yung My Number card, di ba? Kung sino pong meron na My Number card, ang mangyayari po, pwede na po rin siyang gamitin as your kokuminken kohoken. Demo, kokuminken kohoken dake? 社会保険どうなるの？多分国民健康保険だけだ今のところで、ただしこれも来年 next year のマーチからですので、start するんですか？ So yun po, 2021 magi-start po na gamitin na ang My Numbers card through Kokuminken Kohoken. Yun na magiging kasi di pa po iba ang Kokuminken Kohoken, yung para sa health, government insurance natin, health insurance. Iba naman yung My Numbers. Di ba? Ayan. Ayan ang My Numbers mo. Pwede. Ito po, bigay ko po sa inyo ang sample ng My Numbers. Ayan, thank you, Miss Angel. Ayan, tanggal natin, baka mamaya hanapin nyo siya. Ito po yun. Ito ba? Tama ba? Ayan po. Kita ba? Amiyan ay.
Yes. Yan po. Yan ang ano niya, yan ang my numbers po. Naku, yung kamay ko, hindi naka-manicure. Ayan, yan po yung my numbers. Ito po, magagamit nyo na as Kokomingkenko Hoken. By next year po magsisimula, pero abangan nyo po, baka alam nyo na naman, baka magbago dahil pandemic, blah, 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 ganun ganito. Thank you, Miss Angel. Kaya lang, but, マイナーポータルというアプリがあります。 meron po siyang appli. マイナーポータル。 Mayna portal site. Opo. そこからダウンロードしてからそこから入ってください。できない人困るわね。ですからマイナンバーカードを持ってない方、これから作っていただいた方がいいかと思いますね。その方が便利。 So, あれですね、Mr. K. My number か持ってる人はそのまま。そうですね。でマイナポータルをダウンロードすればそのまま健康保険証として来年のマーチから。 じゃあ、持ってる人も持ってない人もそこのポータル入らないといけないんですか？借証行かなくてもダメです。とりあえずマイナンバーカードを作ってください。マイナンバーカード、そのカードを作らないと健康お医者さん行って例えばピッとこうやると使えるようになるらしいので、カードがないとそれが健康保険証がありゃなれないということですね。だから話変わるね。話説明しますね。My numbers card 持ってる人。Yung meron pong my numbers card. Yung kayo po kung may my numbers card, portal site 入らないと使えないですか? So, kung may my numbers card po kayo, punta po kayo sa portal site. それで例えばポータルサイト行ってできない人どうするの？できない人、市役所行ってもいいですか？そうね、市役所行ってそれは手伝ってくれる？手伝ってくれると思います。Yun naman pala po. Siyempre alam natin, alam ko hindi ganun kadali yan, ano, 'di ba? Lalo na hanapin pang English niya, whatever. Pinaka the best po para sa inyong lingkod, kung magsimula na po yan ng March, bago mag-March, magtanong na po kayo mismo sa City Hall. Kasi para hindi na po, baka mamaya punta kayo ng ospital, ay, hindi na pwede ito, kailangan yung may numbers na. Biglang, ay nako patay, wala ka. Magbabayad ka na naman ng cash nun. Kasi po dito sa Japan, pag wala kang health insurance, ang cash napakamahal. Imbis na magbayad ka ng 700, magbabayad ka minsan ng 7,000 yen. Kasi usually po, ang dalawang klase po ang health insurance natin dito, isang Shakai Hoken at isang Kokomingkenko Hoken. Ang Shakai Hoken, usually ang bayad mo lang sa total ng gagastoin mo is 10%. Ang Kokomingkenko Hoken, mas mataas po at ang babayaran mo. Pero konti lang. More kesa po naman sa mga talagang cash na pag wala kang kahit anong insurance. Kaya yun po, by next year pa naman po ito, pero abangan na po natin. At magtanong na rin po kayo sa Shaksho, total, sinisimulan na naman nila, parang approve na po ba, na gagawin talaga. Hai, samba mo onegaishimasu. 皆さん使った方もいる GoTo Eat。Alam mo po yung Go to Travel, Go to Eat, Go to Shopping, yung ganung pinopromo. Hanggang February po ito. それで、大阪府の知事さんがですね、4人以内にしてくれと申し込み。 Only in Osaka or all over Japan? 大阪を起点にして全国に広めてくださいということですね。大阪はとりあえず4人以内にしてください。 Eto po. Actually, ang Go to Travel, Go to iba-iba po yan eh. May Go to Travel, Go to Driving, Go to English na wala na po yan, di ba? Ang Go to Travel po ay isang ng Japan dahil sa pandemic na nangyari po. Magagamit niyo po yan hanggang 4 na tao lang daw. Sa Osaka po, nagsimula na sila kasi po Go to Eat, minsan grupo kayo, di ba? Doon kayo pupunta, lahat grupo kayo, sabay-sabay. Maski 10 kayo, okay lang. Magagamit nyo isa-isa, Go to Travel, Go to Travel. Madi-discount po kayo ng 35% from the total na kakainin nyo. Yun po ang binigay. Although, meron pong nagsasabi, kailangan may coupon ka. Kaya dalawa po yan. Sabi nilang isa, pagdating mo ron, sasabihin mo, Go to Travel, papakita mo yung ID mo. Kung tayo pong mga gaijin, yung residence card, tsaka passport, papakita po natin. Ngayon, kung sinabi nila kailangan kumuha ka ng coupon, pupunta po kayo sa mga travel agency. O kaya mismo sa City Hall nyo, dahil meron po doon tourist, parang pang-tour po.
pang-tour sa loob ng City Hall, na halimbawa gusto mong gamitin yung Go to Travel, pwede po kayo magtanong at kumuha ng coupon. Kasi po, ang gusto ng Osaka system ng mayor, the mayor, naglagay po siya na ang Go to Eat is good for 4 lang. Every Go to Eat na pupunta hanggang 4 lang. More than 4, hindi nila tatanggapin yung Go to Eat. Hay. なぜかというと、 Bakit po kaya? 人数が多いとどうしてもクラスター、コロナのクラスターが発生するので、 yes. なるべく人数を抑えてください。 Kasi po sa pandemic, hanggat maaari, konti lang ang ina-accepting nila. Yun po ang bago. Yun po ang latest ngayon. So, ang mga balita po ni Mr. K is, what is your first news? Sharp. Sharp, right? Sharp Company. Second news? What's it? My number. My numbers. And then third news? クラスター、Go to eat。 Ay, wala. Wala ata siyang gano'ng magsalita ngayon. Genki daste yo. Genki daste. Genki daste. Genki janai to dame da yo. Mag-usap tayo, itsumo genki na ako dake. Genki da ikimashou yo, ne? Lagi po nating baon yan, yung genki at smile. Arigatou gozaimashita. Thank you so much. So, see you next week. Bye. See you next week. Thank you, sir. Thank you po. Nakita nyo naman on the ano siya, Americana. Kaya nga meron po nagsabing isang kasamahan ko rito. Pakakasalan niya raw na happy-happy siya nung narinig yun. O, di ba? Totohanin mo yan, ka-team ko po yun, nagsabi, biniro siya. Sabi sa kanya kasi, ang cute mo naman, kakuy ne, sabi sa kanya. At hindi lang yun, dinagdagan niya pa ng salitang, gusto mo pakasalan kita? O, di ba? Laban ka doon. Pakakasal niya. Mr. K, you're lucky. You're going to get married again. How many times? Anyway, thank you, Mr. K. Thank you so much. At ngayon po, pahinga muna ang inyong lingkod. Pahinga muna, check muna. Commercial muna po tayo. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hotoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing doon ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hotoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Can you? Okay. Go. Inaayos ko po kasi yung yung live ng humanitarian reason kung anong nangyari sa kanya, kung paano siya nagkabisa papuntang Japan. But anyway, nakita niyo po yung aming mga commercial. Siyempre, ang aking super drink. Ngayon po, nilagay na namin siya sa maliit na bote kasi meron po tayong mga kababayan na gusto niya baon nila. Kasi kung mas malaki, mas mahihirapan. Pero ganun din po ang presyo namin. Every bottle po nito, bali, po siya, 2 piraso. 2 piraso po sa isang ganito. So, ang total, magkano ba yun? 2,900 po ata, if I'm not, sa office na lang po pakita, Pero yun pa rin po ang presyo namin. Inom muna tayo bago tayo sarap. Ito po. Kaya kahit saan, pwede nyo siya mabitbit ang JNB. BNJ pala, JNB. BNJ, Victoria Natural Juice po. Ang maganda po sa kanya, kapare lagi kong sinasabi, na yung tubig niya po mismo galing sa bundok. At yung mga ingredients niya po ay dito mismo sa Yamanashi Ken. Dito po namin siya binibili talaga yung mga Nokyo dito na gumagawa, mga farm. Sa mga farmers po natin mismo dito, binibili siya. Huwag niyo rin pong kalimutan, kung may mga confusion kayo, andyan po si Miss Caroline Peregrino para sa mga stress nyo. Siya po kasi, bibigyan kayo na isi-share po sa inyo kung halimbawa nagugula ng isip nyo, lalo na po yung istorya na binigay niya before sa mga bagong panganak, na minsan meron tayong stress pagkapanganak natin na hindi maintindihan ng ating asawa. Andyan po si Miss Caroline Peregrino. I-check nyo lang po siya sa YouTube. Andyan po para mag-share sa inyo kung anong mga stress na nararamdaman nyo sa inyong sarili. Ngayon naman po, papasok na tayo sa humanitarian visa. Paano ba nakuha ang humanitarian visa? Ito po. In-interview po natin siya, kaya lang because of some editing problema, medyo hindi po natin siya maipakikita mismo ng live sa TV, kaya po hahawakan ng kasamahan ko dito para mapakinggan niyo po kung ano talaga ang nangyari. Okay po. Manager, are we ready? How can I do this? Is this okay? Sorry po. Mag-a-adjust po kami. Oh, you cannot adjust this? Oh, yes. No. Not tate.
I'm sorry. これが横になったの。 I will do it. I will do it. I will do it. Okay. Here we are. Okay po. Medyo may error po siya konti, pero i-stop na lang po natin siya. Can we hear the volume, please? Hello, ma'am. Hello po. Good morning. Good morning po. Ayan. Nung unang dumating yung papeles, ano-ano ang step na ginawa mo? Paanong una? Di dumating na yung mga papeles na pinagawa ng mami mo sa mag-usap tayo. Anong unang step? Pumila na po ako, tapos 8:30 po sila nagpapasok eh. Maraming nakapila. Ang haba. Opo, ang haba na ng pila, alas 7 pa lang, napakahaba na po. Paikot na po ng embassy yung pila. Ganun po karami mo. 1 hour lang po yung tinagal ko sa loob, tapos ginawa na po lahat ng requirements na kailangan nila. Hindi ka tinanong, whatever, walang question? Tinanong po kung ba't daw po pupunta. Sabi ko, medical issue po, operan po yung mother ko. Tapos sabi ko po, ito po yung mga documents po na ano. Tapos po, mga bandang hapon po ng 5 p.m. that day din, sabi nila may result na daw po nga yung passport ko, yung mga pinasa po. Kailan nag-result? Opo, same day din po hapon. Ang galing, ano? Oo. Sobrang grabe nun po. Yan. So, sinort na lang po natin yan para malaman nyo na meron tayong kababayan na, ano ito, pumasok. Can we stop this? Yan. Sinort ko lang po to away na meron po tayong kababayan na nabisahan talaga siya ng humanitarian visa. In a reason, kasi po ang mother niya na operahan. Mahaba po kasi siya, medyo nag-error kami ngayon sa editing. Next week po, ipo-full video po natin siya, ipapakita sa inyo at parinig sa inyo kung paano ang step-by-step na ginawa niya. Although sinabi niya nga, pumila siya and then after ng pila niya, kinuha yung papeles niya. That day, pagkakuha ng papeles niya, kinuha yung passport niya, pinaghintay siya ng 30 minutes mismo sa loob ng embassy. Nung kinuha yung papeles niya, sabi sa kanya maghintay ka dyan, and she waited for 30 minutes and then sabi sa kanya, tatawagan na lang kita. And on the way, biglang tumawag sa kanya at sinabing, may resulta na ang iyong passport. May resulta na ang iyong visa. And then, nagpunta po siya at pagkakita niya ay may visa na siya. Which is very thankful kasi po, andyan ang mama niya na talagang kailangan operahan. Ang humanitarian visa po ay kailangan talaga sa mo na kapares po ng binanggit ko nung isang beses. Nag-live ako, kailangan po yan talagang for emergency. Let's say, merong kailangang mag-alaga ng bata na kapapanganak pa lang. O kaya may sakit na ooperahan. May emergency nangyari, kapares po ng isang kababayan natin na ata na kailangan pumunta rito ang magulang as humanitarian visa rin po dahil nga na-aksidente. Na-aksidente ata po ang anak at kailangan makapunta rito ang magulang dahil nasa emergency na po. Medyo delikado. Yun po yung mga ganun. Yun po ang sinasabi nating humanitarian visa. Hindi po pwede, may sakit din naman ako, masama pakiramdam mo. Hindi po pwedeng ganun. Talagang kailangan po ng mga doctor certificate, hindi po basta letter lang, nakapares po ni Madam, hindi ko po banggitin ang pangalan, na nagtiwala sa atin, na pinagawa niya sa atin yung reason, pinasulat niya sa amin, sa kumpanya na mag-usap tayo, Victoria Project, ginawa po namin lahat yun. And so blessing na nabigyan po ng visa ang kanyang anak, and that day, lumabas kagad. Although, maraming paghihirap ang nangyari. Kaya umiyak talaga yung anak niya pagbaba rito sa Narita Airport dahil yung dinanas niya na pressure sa paghihintay ng papeles, sa pag-a-apply ng visa at sa paglabas sa Pilipinas na talagang pressure na pressure lahat. Kaya nung nakita niya yung kapatid niya at ang mama niya, umiyak siya dahil God's will talaga na nabigyan siya ng visa through the true story talaga na nangyari sa kanila. Na talagang ang nanay niya ay inoperahan na talagang medyo delikado na. So yun po ang sinasabi nating humanitarian visa. Iniklian lang po natin ngayon for some reason dahil
hindi po kakayanin ng video niya. Kaya next week po, aanuhin po natin, medyo ilalagay na po natin at sasabihin nila kung ano pa yung other step by step na naranasan ng bata bago makarating. At ngayon sa Japan, at ngayon po nandito na siya sa Japan, kasama niya na ang mama niya. Yan po ang tinatawag natin na humanitarian visa. Okay naman po, dito na tayo sa commercial manager. Pahinga muna, Lola. makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hotoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun
ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hoktoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Patog ipopokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super. Yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan, nakita niyo po ang ating commercial, ang ating super drink. Kapalas po ng binanggit ko, bali po ang isang order ng ganito, which is 2,900, magiging 2 piraso na po siya. So kung kailangan po niya para makakuha tayo ng bonus, ako na nag-commercial, ayan, ako na nagsasalita. 2 ganito, bali 4 na piraso po siyang ganito, plus additional na 2 piraso rin pong ganito. Bali, 6 na piraso po sa worth ng isang set po, ang isang ganito, which is 2 ganitong maliit, is 2,000. Magkano yun, Iha? Ang ano natin, juice, 2,900, no? 2,900 po. Yan. So anyway, ayan po ang ating super drink, ang ating Victoria Natural Juice. Balik na po tayo sa mga may nalimutan pa ba ako. Kung kailangan nyo po ng translation, kailangan nyo po ng ticket, hotel booking, at ang QR code po, ibabalita ko sa inyo kapares po ng binlog namin kahapon. Doon na po kayo kukuha mismo sa Pilipinas. So, wag na po kayo mag-alala na kung wala kayong time dito sa Japan na kung hirap mag-internet, ganito, ay kailangan po sa Pilipinas na lang kung mahirapan kayo para ma-enjoy nyo muna yung pag-stay nyo sa Japan at kung ano yung mga gusto nyo ipasalubong muna, mamili muna kayo sa pamilya dahil magpapasko sa mismo sa airport po, nakakakuha na. Yan po ay marami na nagsalita sa atin, nag-share sa atin ng mga umuwi. At sinabi nila na kung halimbawa uwi kayo, you don't need to worry kasi nag-a-assist po ang ating mga kababayan sa Pilipinas at isi-segregate naman ng OFW to mga kaparis natin, mga misis na nasa Japan or hindi man mga namamasyal sa Japan na pauwi na. Bali po, maganda po raw ang serbisyo sa senior po sa atin ng isang ating kababayan. At isi-share niya rin po. Hintayin po natin i-share niya pag uwi niya naman ng Davao. Salamat sa iyo, Iha. Thank you sa inyong mag-asawa. Pero po, ang QR code, be careful. Kasi po ganito yan. Para po sa mag-a-apply ng visa na Japanese passport na may asawang Pilipina or may anak na Japanese na ang nanay ay Pilipina, kailangan nyo po ahead of time may QR code. Kasi po sa airline, merong airline na 3 days before, may airline na 1 day before, at may airline na hindi nagbibigay. Hindi po pare-pareho. Sa mag-a-apply po ng mga pauwing Pilipinas ng visa para sa husband, sa mga anak na Japanese, kailangan po mag-apply kayo ng QR code online. Libre po yan. Dahil pag nag-apply po kayo ng visa para sa inyong husband o sa inyong anak, sa pamilya, kailangan po may QR code kayo. Yun po. Yun ang kakaibahan sa mga kapares lang natin na uuwing mga Pilipina, pwede nang sa Pilipinas. Pero lang po sa mag-a-apply ng visa. And don't forget po,
I don't remember. Don't forget po, ang swab test po, up to now, may nagsasabing from the Philippines, mawawala. Pero hindi pa po namin nakukonfirm yan. Kaya kung tinatanong niyo po sa amin, guminasay, kung meron lamang po kayo ibang source, siguro po, i-double check nyo rin sa kanila. Kasi po, para sa amin, ang swab test po, minsan po, depende po yan sa airline. Kasi actually, pinag-usapan na po namin yan, bakit kailangan mag-swab test sa Pilipinas? Since pagdating mo naman sa Japan, ipi-PCR ka. Di po ba? Kaya minsan po, tanungin nyo mismo yung airline. Minsan po raw sa airline yan, airline concern na humingi ng swab test. Kaya hindi po tayo sigurado, para po masigurado niya, kung gusto nyo magtanong, pwede po kayo dumirect mismo sa DFA, sa Department of, sa DFA mismo po, tanungin nyo, mag-email kayo doon at alamin nyo talaga kung kailangan talaga ng visa ng swab test. Dahil yan po ang rules. And also for the visa ng mga families nyo, itanong nyo po mismo sa DFA kung kailangan talaga. Kasi may certain bansa po raw na baka hindi kailangan ng visa. Pero here in Japan, so far, ang embassy po mismo, nangangailangan sila ng visa. Kasi po, nangyari na ang airline, nung walang visa yung Japanese na husband niya, hindi sila pinasakay. Kaya nagkaroon po talaga ng issue na kailangan pala visa. Which is nahihirapan ang mga kababayan natin sa pag-apply ng visa dahil ang dami pong dapat gawin. Number 1, may ticket ka. Dapat. Number 2, dapat may hotel ka. Number 3, may QR code ka. Number 4, yung kosikitong mo, kailangan naka-English, ipata-translate mo, at dadali mo siya Kosyo Yakuba. And the problem sa mga probinsya ng Kosyo Yakuba, merong hindi alam yun at hindi tinatanggap, kundi pirma-pirma lang. Ang kailangan po para sa kosikitong na na-translate ng English ay apostille. May kailangan pong ribbon na tinatawag na stamp, yung sealed, kailangan po nakasealed yan. Kasi po yan, kakailanganin sa immigration daw sa Pilipinas, which is yan po yung pinapakita sa Pilipinas. Pero ang embassy po siguro nag-iingat lang na baka hindi kayo papasukin ng Pilipinas, kaya tinitingnan nila kung naka-apostle ang inyong kosikitohong. No? Kaya mga kababayan ko, be careful about it. Kung kayo po magpapabisa sa Tokyo, kung halimbawa ang probinsya, ang lugar nyo, Ibaraki, whatever, hindi alam yun, maaga na lang po kayong pumunta mismo sa embassy, may malapit po doon, na Kosyo Yakuba, pag sinabi mong apostil, alam na nila, walang question asked. Sa mga probinsya po, naninibago sila dyan. Hindi po nila alam masyado. Marami po akong na-experience na mga kababayan natin, nagpaayos sa atin, nagpa-translate sa atin. Pagdating sa Kosyo Yakuba, hindi tinatanggap. Ang daming tanong. Which is so far, so good naman po. Pag nakausap natin, in-explain natin, nabibigyan naman po sila. And marami na rin, ilan na rin po yung mga nakauwi sa Pilipinas na na-assist natin na na-approve naman makapasok yung husband nila o anak nila sa Pilipinas with the assist ng Mag-usap Tayo Victoria Project Company. Pero hindi po namin maipapromise sa inyo, kaya lagi ko pong sinasabi, take the risk. Pag-uuwi po ngayon, because of the pandemic, take the risk. Maski nagpa-ticket po kayo sa amin, maski nagpa-translate kayo sa amin, maski nagpa-ayos kayo ng ganito, hindi po namin hawak na ang Pilipinas. Hindi po namin hawak ang embassy, hindi namin hawak ang immigration. We only assist you sa abot ng aming makaya, sa abot ng aming kaalaman. Kaya minsan po, kung nagbabago ang protocol, pagdating nyo rin, ay Miss Vicky, bakit ganun? Ganito ang ganito. Tumawag kayo sa office namin, ang mga kasamahan ko po, hindi nila ginustong mangyari yung kaya lang po, minsan nagbabago ang protocol sa Pilipinas na siyempre because of the pandemic. Unawain po natin dahil ang mundo ngayon, hindi at is. Lahat po tayo ay nahihirapan. Walang mayaman, walang sikat, pantay-pantay po tayo ngayon. Pero ang mga nangyayari sa mga nagawa na sa Pilipinas o kung saan bansa kayo pupunta, pagdating nyo ron, nagbago, nag-iba, iba ang protocol, shoganay po yan. Basta bring your smile na lang. And work for it. And I'm sure magiging blessing naman po yan kapares ng isang experience na i-share ko sa inyo dito sa kababayan natin na umuwi ng Pilipinas. And so far, so good, nakauwi na po sila mag-asawa. But, na-hold po sila rito sa Japan. Hinold po sila mismo ng airline. And I was so thankful. Tumawag siya sa atin, sa inyong lingkod, at in-explain ko sa airline, and I'm so thankful to God and to her, to her husband, na nag-trust sa amin na
na blessing naman po, pinagbigyan silang umuwi sa Pilipinas dahil may hinihingi na naman yung airline ng kung ano-ano. Na naawa naman po kami. And we pray so much that day, lunchtime, nag-pray po kami talaga na, God, please, touch the person na ayaw silang pasakayin. And we're lucky and we're thankful to God na talagang nakauwi sila. At ngayon po, ando sila sa Pilipinas ng mag-asawa dahil ang asawa niya gusto nang tumira sa Pilipinas, yung Japanese husband niya. Kaya mga kababayan ko, take the risk talaga pag-uwi sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kung nagbago ang protocol, just smile. Gawin nyo na lang po kasi tutulungan pa rin naman kayo, assist pa rin po kayo. Bansa natin yun. Hindi tayo papasukin. Okay po, maraming salamat po sa inyong pag-listen sa akin. At tawag lang po kayo sa abot lang na aming makaya sa oras ng aming trabaho. Onegaishimasu. Ngayon po, dito na tayo sa mga katanungan. Number 1, katanungan po ng isang kababayan natin, always, paano ko po makukuha o magpabisa for good ang anak ko dito sa Japan? Mali pa spelling ko, double T. Oh. Dito sa Japan. Actually, depende po yan. Kung pabibisahan nyo ang anak nyo, ang tanong po dyan is ganito, ilang taon na po ang anak nyo? Di po ba? So, minsan pabibisahan nyo, hindi po siya Japanese, di ba? So, anak nyo sa Pilipinas, sabihin, ganun po yon. So, gusto nyo siyang pabisahan, ang tanong dyan, number 1, ilang taon na po ang anak nyo? Dalang edad po, actually, giri-giri na ang 19. Minsan, baka ma-blessing ka, 20, baka kunin, dahil kulong naman ng bata rito eh. Di po ba? Kaya po, hanggat maaari, the earlier, the better. Kung halimbawa po, ang anak nyo ay nasa edad pa ng 14, paano mo siya makuha? Madali lang. I-apply mo siya ng COE. Maglalabas ka ng birth certificate mo, birth certificate ng anak mo, ng kosikitohong niya from Japan, and different documents po. Pwede po kayong pumasok, ma'am, sa Biki Osawa Japan Sodan. I-assist po namin kayo doon at kung anong mga kailangan na dapat nyong gawin at kung paano po ang pagsusulat. Kung halimbawa po ang husband nyo, like marami po tayong mga kababayan, ay, ang husband ko po ayaw magsusulat, tinatamad kasi busy, gano'n. Andito po ang aming lingkod, ang inyong lingkod, para pumasok po kayo sa Mag-usap Tayo by Biki Osawa. Kung kailangan nyo po ng assistant, Sodan first, gusto nyo mag-Sodan tungkol sa inyong visa, pumasok lang po kayo sa Biki Osawa Japan Sodan. Yun po ang ating page. Yan po ang unang masasagot ko, ma'am. Depende po sa edad at kung anong mga documents, pwede po kayong pumasok sa Biki Osawa Japan Sodan at sasagutin po natin yan. Kasi kumakay po ang mga, depende po kasi yan case by case. Pwede namang makuha at pwede rin di makuha. Depende. Number 1, edad po ang pag-uusapan dyan. Okay po, ang pangalawang katanungan naman po. Ayan. Paano ko po mailalagay sa kuskito ang anak ko sa boyfriend kong Hapon maski di po kami kasal? Ganito po yan. Actually, kailangan, pag buntis ka pa lang, na ipinapasok mo na yan, ina-apply nyo na po yan, yung mga, bostecho. Meron na po yan, di ba, sa ospital, kailangan nandun na rin yung pangalan ng asawa mo. At sa City Hall. Inire-report nyo na po yan sa City Hall, na hindi man kayo kasal, pero ang bata, ilalagay nung Hapon, dun sa kusikito, pwedeng-pwede po yan. Basta kompleto pa ang papeles nyo, may passport kayo, may alien card kayo, ha? Kailangan po, kasi kung wala kayong visa, kailangan po, meron gagawin dyan. May mga documents pong hingin sa inyo. Kaya mga kababayan ko, marami po tayong mga kababayan na buntis, and for some reason, hindi pwedeng pakasalan nung Hapon, pwede pong ipasok sa kusikitohong yan. Kasi meron na po tayong mga kababayan na ilan, dalawa pong kusikitong ginawa nung Hapon. Isang kusikitong para lang doon sa bata, at isang kusikitong na kasama yung buong pamilya niya doon. So meaning to say, Eurosticurero, ang ibang City Hall, na solo lang yung bata doon sa kusikitong, although nakalagay po yung pangalan ng ama, pangalan ng nanay, kung pang ilang anak niya to, minsan nilalagay, minsan hindi. Kaya kung halimbawa, first baby niya doon sa nakalagay po specific po yun. Magtanong po kayo sa City Hall. Wala nang ibang dapat tanungan kundi City Hall. Dahil yan po, i-guide kayo. Pero, minsan, may mga City Hall na masyadong mahigpit. Hindi po pantay-pantay ang rules, sasabihin ko na sa inyo, through my experience, at I'm sure yung ilang kababayan natin naka-experience na, bakit siya pinayagan doon, ba't ako hindi? Totoo po yan. Dahil marami po tayong experience na number 1, pwedeng pakasal through Japanese law lang. Hindi kailangan ng Philippine law. Pwede po yan. Pero ibang City Hall, they don't accept. Ang dami po nilang hinihingi. But tungkol po dito sa anak nyo, kung pumapayag po ang Hapon,
boyfriend nyo na ilagay sa konsekutor at gawa ng konsekutor, it can be done. Kaya tawag lang po kayo o pasok lang po kayo, ulitin ko, sa Vicky Ozawa Japan Sodan at sasagutin po natin ang iba nyo pang katanungan. Yan po, onegaishimasu. Ito po ang pangatlong katanungan naman. At mamaya po, kung may katanungan kayo sa comment po, ilagay nyo lang at babasahin ng ating kasamahan at itatanong sa inyong lingkod, Vicky Ozawa, ang inyong katanungan. 3 nga lang po kasi baka hindi na kami umabot sa oras. May cut po kasi kami ngayon. Guminasay. Ito po, ang pangatlong katanungan. Totoo po ba na sa Japan, pag asawa ka ng Hapon, in case gusto mong mag-work, oh yeah, mag-work, kailangan ng permit sign ng husband? Actually, kahapon ko lang po ito na-receive. And I was so thankful na talagang nag-trust siya, na andyan siya ngayon, na talagang, ay naku, gusto ko siya talagang yapusin na at kunin. In a way, ito po hindi po totoo yan. Hindi po kailangan ng signature ng Hapon para makapagtrabaho ko since may proper visa ka. No. Pag may proper visa po tayo, pag gusto na married tayo to a Japanese, kahit saan tayo magtrabaho, pwede po yan. At hindi kailangan ng signature o hangko ng asawa mo. Di po ba? Siguro po yung, I would say, minsan may mga asawa talaga kasi, hindi, dito ka lang sa bahay. Buti ko ibibigay naman talaga ang dapat ibigay sa'yo. Sorry to say ha. Kung gawin ka lang katools, alam niyo yung katools? Katulong. Di ba? Minsan kasi may Hapon na gano'n. Hindi naman lahat. Although, obligasyon po natin talagang magtrabaho sa loob ng bahay dahil tayo ay babae, magsilbi sa asawa. Totoo po yan. Kailangan natin. At yan ay isang ugali natin mga Pilipina, nagsisilbi tayo sa asawa natin. At ang babae talaga, kailangan magsilbi sa asawa. Pero not to the extent from head to foot. Yan lang po. Sabi ko mga kababayan ko na from head to foot, you don't need to do that service to your husband. Di po ba? Hindi kailangan. Pero na lang kung ang asawa nyo ay balyado. Shogunai, from head to foot, sisilbihan mo yan, paliliguan mo. Pero kung halimbawa hindi naman po, wag naman. Tayo nyo naman ang isa. Hindi naman lagi tayong bata. Maya, di ba? Meron din tayong time na masakit na balakang natin. At syempre, kailangan mo ng freedom. Kaya kapatid or kababayan ko na nagtatanong kung kailangan ng hangko or any signature ng husband mo para makapagtrabaho, hindi po totoo yan. Hindi po. You have the freedom, you have the right kung gusto mo magtrabaho. Yun nga lang, yung obligasyon sa loob ng bahay, kailangan gampanan. Okay po, kuha na tayo ng mga question naman galing kay Miss Angel at galing sa mga comment po ng ating kababayan. Yan po. Hi, Miss Angel. Ito pa. Okay, question number 1. Yes po. From Joy Noguchi. Hi, Miss Joy Noguchi. Hello po. Iko-quarantine po ba po pag uwi dito pa sa Japan na Rita? Yes. Ang quarantine nila rito, pareho din ng PCR ka, pero one thing good is saliva lang daw. Ewan ko lang po kung nagbabago pa sila, no? Kasi po may dumating tayong mga kababayan na sinabi nga, may certain amount na bibigyan ka ata parang bote. Bote. Miss Rika, bote ba binigay sa inyo? Bote po, plastic, hindi. Plastic bottle po, bibigyan kayo. Pagdating nyo dito, ma'am, and then may certain amount ng saliva, kaya kailangan pag nasa aeroplano ko, inom ka ng tubig para maraming saliva. Yun po yun. And then, pagbigay nyo, yun lang po. And then one day, lalabas po kayo ng after an hour, ang tagal mo nun no? Si Miss, meron po lang sabi 3 hours, may nagsabi 2 hours, pero si Miss Rika, 5 hours may tagal. Anyway, for safety naman po yun, Shogunai pandemic kasi, di ba? So yun po, ang mangyayari, pagdating dito, and then, pagdating sa bahay naman po, sa inyo, uwi na kayo, kailangan po may sundo kayo, kasi tinanong po rin kasi, meron naman daw hindi nagtatanong kung may sundo. Di po ba? Pero wala pa pong public transport, alam ko, sa mga bagong dating. May 14 days po silang sasabihin pa rin sa inyo at tatawag sila. Pero so far, so good, hindi naman ganun kahigpit. Nakapare sa Pilipinas, babaranggayin ka, checking ka, di ba? Ngayon, hindi na rin ata sa Pinas, no? Okay, yung po mama masasabi ko, meron pa pero sa airport lang po. Pagdating sa bahay, pwede na, feel at home ka na. Yes, pangalawa. From Ana Gatto Bonton. Hello! Kamusta na po kayo, Miss Ana? Ma'am, pagbiyanan po ba, PWD, i-invite para sa anak ko, para sa panganak niya, humanitarian
visa po ba tawag doon? Yeah, pwede po. Alam ko, tawag ka sa akin. I know you. Thank you so much. And lagi kang nandyan. Yes, pwede po yun sa mga manganganak. Pwede pong humanitarian visa for, kailangan lang po maayos-ayos ang inyong paggawa ng sulat, di ba? At saka kailan manganganak. Yun po. Para ma-invite po yung, kung sinong gusto yung invite yung pamilya. Pwede po yun. PM lang po kayo sa Vicky Ozawa, Japan Sodan. Iligay niyo po yung concern niyo. Nagaishimasu. Yes, pangatlo. Ano po? Last Kay Ma'am question po Jenny namin. po, kay Jemmy. Ma'am Jemmy. Apo. Cebu Pacific Air, may schedule po ba yan ng mga swab test? Swab test. Ang Cebu Pacific, hindi naman po doon ginagawa ang swab test. Ang swab test po, ma'am, sa Pilipinas po ginagawa. Yung QR code po, ang baka meron po sila, I'm sure. Kasi may nagpadala na rin po sa atin ng QR code. Kaya lang hindi po natin siya ma-assist kasi baka magkamali tayo ng sagot sa QR code ng Cebu Pacific. Kaya, ang swab test po ng Cebu Pacific, pagbaba nyo ng Pilipinas. Pauwi ba siya? From here, ano? Oo. Sa Pilipinas po, ma'am, ang swab test, Miss Jenny, no? Miss Jenny, sa Pilipinas po ang swab test, hindi po sa Cebu Pacific. Hindi po sa loob ng eroplano. Onegaishimasu. Okay po ba? Thank you po. At bago tayo mag-ending po, syempre, i-greet ko po ng happy birthday to Miss Hasemi Josephine and Kimura Ang. Happy birthday! Ano to? Sino may birthday? Wow! Kakanta ako. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Hasemi Josephine and Kimura Ang. Happy birthday. No, walang tanungan ng edad. Okay lang yan. Happy birthday. Thank you. Thank you. And yan po ang ating mga katanungan. At abangan niyo po ang aming mga iba pang segment na gagawin. Naghahanap pa po kami ng team namin. Pag dumami na po kami, magagawa na namin ang pinangako namin sa inyong mga segment. Pero siguro within this week, magkakaroon po kami dahil nandito si Miss Angel sa gabi ng live Q&A. I-announce ko po yan. Naku, inaano na ako, 10 minutes to go na lang daw ako magsasalita dito. Ayan o, pinagbabawalan ako, joke. Anyway, yan po. And syempre, ang quote of the day, eto po. Hindi ang mga samang tao ang nagpapasama sa iyo. Ang nagpapasama sa iyo ay ang madalas na negatibong pag-iisip mo. Ito po ay galing sa inyong lingkod, Vicky Ozawa, na binigay ng Panginoon sa ating kahapon. Totoo po yun. Kasi minsan sabi niya, kasi yan ang kasama mo, kaya masama ka na rin, ganun. I remember when I was new here, yung husband ko, well, this was before. Natural lang po naman sa mga biyena na Haponesa na hindi kaagad magugustuhan ang like me na foreign. Siyempre, yung mga edad nila, hindi sila sanay sa foreigner na na asawa ng anak nila. I was there, natatandaan ko, sabi ng biyenan ko, this is not bad. Actually, I learned from that nung narinig ko po niya, sabi niya, ayan, nag-iba na ugali mo kasi napangasawa mo, taga bansa natin. Na-touch ako noon, sabi ko. Naiintindihan ko kasi, maski little bit nihongo ako noon. Pero from there, alam nyo, pinaglaban ko, pinakita ko sa kanya na because of me, your son is loving you. O, diba? Kaya yun po, hindi ang masamang tao ang nagpapasama sa iyo. Ang nagpapasama sa iyo ay ang madalas na negatibong pag-iisip mo. Hindi po ako naniniwala kasi, sa akin po yun hindi po ako naniniwala na kung ang husband mo ay masama, ay nagiging masama ka. Nasa sayo yun. Pag alam mong hindi maganda ang ginagawa ng iyong kapamilya o ka-husband, dapat sabihin mo. Dapat sabihin mo. Kasi hindi ko mo masama siya, nagiging masama ka na rin, di ba? Minsan meron nga nagsasabi, ayan, pareho talaga ng asawa niya yan. Kasi yung asawa niya, ganyan din ugali, kaya ganyan din ugali niya. Nasasabi po natin yan. Pero actually, sa sarili po natin, minsan, tayo rin ang gumagawa ng kasamaan. Basta naging negatibo ka. Huwag kang maging negatibo. Tanggalin po natin ang negatibo at nyo, may masaya at contentment sa buhay. Ang walang positibong pag-iisip, puro negatibo ang pag-iisip at laging sinasabing, muri, dekinai. Mo, kore wa dekinai. Tandaan niyo po, honto, juto dekinai.
Maski ako po, dekinai toki wakaru kedo, alam po natin yan. Demo, gambareba, yoku shirabete, yoku kangaite, yoku kande, yuti kudasai. Naget niyo? Nihongo yan. Na-perfect ko ba Nihongo ko? Alam mo, minsan nagagawa akong diretso yung Nihongo, pero madalas po mas gusto ko yung kupad magtagalog. Kaya mga kababayan ko, kung meron pong halimbawa na naiisip nyo, parang hindi ko to kaya, parang manghihina ako, parang ayoko na, sumusuko ako. No! Be positive. Binigay po sa atin ng Panginoon yan kasi kaya natin. Hindi ibibigay ng Panginoon ng isang bagay o problema kung hindi po natin kaya. Tandaan niyo po kung may umaga, may gabi. Di ba? Kung may sunny day, may rainy days. Di po ba? Kaya be smile. Always smile. Lagi po tayong mag-smile. Basta bring your bound every day, smile. The most important. Kaya may dumating sa inyo na bigla kayo, ano ba yan? Inaarag-arag ako. Yoko niyan. Totoo po yan. Hindi maganda yon. Which is sometimes, I myself, sabi ko mali, hindi pwedeng bibiglain yung tao, maski sabihin mo pang ganun-ganito. Kaya yan, paulitin ko ang ating ginawang quote of the day. Hindi ang masamang taong nagpapasama sa iyo. Ang nagpapasama sa iyo ay ang madalas na negatibong pag-iisip. Try and try. Di po ba? Walang masama. Walang masama na mag-try and try. Kasi the more you fail, the more you fight. But when you fail, make it as a lesson. Baka unaji ko to. Iminay de sho. At saka, sabi nga, may kasabihan din na po tayo na, ano matawag yun yung mas maganda, mas gusto ko makita sa gawa kesa sa salita. Kasi minsan po, salita lang salita, wala namang gawa. So, yan po ang ating quote of the day. At syempre, huwag niyong kalimutan ng aming NPO Liberty International. Ipapakita po namin kung ano nangyari this year sa aming ating tinulong para sa ating mga kababayan. And for my last word, maraming salamat po sa Mag-usap team. Mr. Inohara, Mr. K, Miss Rika, Miss Angel, and Miss Mary. Tiyan nyo, ilan na kami, dumadami kami ha. And I do hope some people can assist us. Andito lang po ang Mag-usap tayo because nangangailangan po kami ng kasamahan dito sa trabaho. Kung may time po kayo. But dito nga lang po, we're more on volunteer. Kasi hanggat maari po, ang assistant natin dito is more on kaprasong oras lang. Onegaishimasu. Kasi inaayos pa po namin ang system namin. So far, so good. May mga error man po, gomenasay. And for my last word, eto na, totoo na to. May we all live with love, peace, and harmony. Onegaishimasu. Maraming salamat po. Thank you. Bye. See you next week. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi
nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging